Okay, pakicheck mo nga online kung saan may malapit na gadget store. Kailangan kong bumili ng charger. Malayo pa ang biyahe natin. Ayoko madrain ng battery. Nakikinig ka ba? Opo, sir. Puro ka opo eh. Nakatingin ako sa menu, nakayuko. Wala tayo sa loob ng office. Bakit suot mo pa ang ID mo? Sa menu ka ba talaga nakatingin o sa akin? Oh, order na. Meron ba kayong nasi goreng? Ubus na. Chinese fried rice? Ubus na. Itong Thai-style fried... Ubus na rin. Teka, puro wala. Anong meron kayo? Steak platter po from New Zealand. Yan po ang #1 sa farm. Ang order po na isang platter ay $9.50 po. Ang mahal naman! Ano kung mahal? Ako naman na magbabayad. Hindi naman sa dahil ikaw ang magbabayad, kaya sasamantalahin ko na hindi yun tama. 2 order. Drinks? Mineral water sa akin. Apple juice naman sa kanya. Teka ate. Sandali lang ate. Mr. Hanif, pwede bang bigyan kita ng konting payo? Ano yun? Kung sakali may girlfriend ka na at kakain kayo sa restaurant balang araw, huwag ka mag-order para sa kanya. Ha? Hanim. Asan yung dagat? Parang wala naman. Baka malayo pa tayo. Kanina pa tayo eh. Dapat malapit na tayo ngayon. Naku po! Nagkamali ako naligo kanina. Seryoso ka? Busog. Ay, ang sarap. Bakit? Wala. Napansin ko lang na medyo nawalan ka ng poise sa pagkain. Di tulad sa office. Oo nga, gutom na ako eh. Sa tingin mo ba makakapag-drive ka pa kahit busog ka? Bakit? Mukha ba akong bundat? Hindi. Ang ibig ko sabihin, yung iba kasi hindi nakakapagmaneho pag busog. Nagtatanong lang. Bill out. Sir, Grabe, napakamahal. Bayaran mo muna to. Naiwan ko ang wallet ko. Ha? pwede pong online payment. O pwede palang online payment. Kakalapag ko pa lang sa Malaysia, hindi pa ako nakakapag-set up ng online payment. Ikaw muna, babayaran na lang kita. Teka, subukan mo nga to. Ano? Ayaw? Kulang po sa pondo. Ha? Walang laman ng card mo? Hindi ito ang tamang oras para mang-asar ka, Mr. Hanif. Ikaw ang sablay, di ba? Dapat sinabi niyo agad. Kung kulang kayo sa budget, dapat nang nasigoring na lang kayo. Sabi mo, ubos na eh. Ay, alam ko na. Papunta si Junad at Hanim, di ba? Oo. Subukan mo tawagan. Teka, tatawagan ko lang isa sa staff ko, ha? Ayos lang. Tamang-tama, tambak na ang hugasing plato ron sa likod. Habang naguhugas kayong dalawa bilang pambayad, pwede ako makapagpahinga.
Dali, tawagan mo na. Hello, Mr. Hanif? Ha? Ganun? Kasi may problema eh. Mali kami ng nilikuan. Nandito kami sa kabilang side. Pahintay lang po. Medyo matatagal lang kami. Hello? Bakit? Na-deadbat na. Bakit daw? Ewan? Naputol? Parang taranta siya. Relax. Nandun naman si Nadia. Ay, buti na lang dala ko to. Oh, anong balita? Nakontak mo ng staff mo? Ano yan? Kunin mo. Alam mo kung magkano to? 10,000 kada piraso. Naku, kawawa ka naman. Sigurado ako na-scam ka. Mura lang yan eh. Nakita ko na yan. Nasa mga 50 lang ang presyo niyan online. Teka, branded to. Bakit ko? O ano na, magbabayad ka ba? Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Ha? Teka, sandali lang muna. May tatawagan ako. Akin na, ako kakausap. Sige, ibigay mo. Si Nadia. Nadia? Hello? Miss. Ito kasing kaibigan mo. Kumain dito sa restaurant ko pero wala naman pala silang pambayad. Mag-transfer ka ng 2025 sa online account ko ngayon na. Talaga lang Hello? Nawala. Huh? Liar. Guys, listen up. Kakatawag lang ni Nadia pero malakas ang kutob ko na nahack ang phone niya ng mga scammer kaya pag tumawag sa inyo huwag niyo na sagutin kung ayaw niyo ma-scam kayo. Okay? O sige na, alis na ako. Bye! Bye! Okay. Bye. Oy, walang sasagot ng tawag Sandali lang. Bakit kaya hindi nila sinasagot ang phone nila? Ire-report ko sa pulis, sasagot yan. Wag naman po, pakiusap lang. Sabihin niyo lang sa amin kung anong pwedeng gawin para makabayad kami. Gagawin namin lahat ng sasabihin ninyo. Linisin yung 2 kamalig at babawasan ko ng kalahati ang bill ninyo. Ano? Kalahati? Ba't kalahati lang? Hello, police? Oo na, sige na, pahig na kami sa kalahati. Okay? Huwag niyo subukan tumakas Babantayan ko ang kotse niyo. Talaga bang dapat nating linisin ang buong kwadra na ito? Hindi ba niya alam kung magkano ang panyo na yon? Ganito na lang, Mr. Hanif. Kung ayaw mong tumulong, tumahimik ka na lang, mupo ka na lang sa bandaron at ako na ang gagawa. Pero bago yon, meron akong gustong itanong sa'yo, sir. Paano mo naman nalimutan ang isang importanteng bagay tulad ng wallet? Hoy, ikaw may wallet ka nga pero wala namang laman. Ikaw tong kumikita ng napakalaki tapos nangungutang ka naman sa akin sa bandang huli. Kung ako yun, manliliit ako sa hiya. Mr. Hanif! Ayos ka lang ba? Ay! Ayoko na! Teka, saan ka pupunta? Maghihilamos. Nandun ang banyo. Ah. Okay, ayos. Kung gusto niyo mabayaran yung buong bill, pakainin niyo yung mga baka. Eto. Okay, ayos na.
bayad na kayo sa utang ninyo. Kung gusto nyo maligo o maghilamos, gamitin nyo yung banyo dito sa likod. Huwag nyo gagamitin yung nandun sa restaurant. Okay, salamat. Ay, Huwag mong ipagsasabi sa iba na kinailangan natin maglinis ng kwadra. nahihiya ka? Marangal na trabaho ang paglilinis ng kwadra, Mr. Hanif. Walang dapat ikahiya, no? Alam ko naman yan. Nakakahiya lang. Nakakahiya siya itong dahilan kaya nangyari to. Ay, naku. Nasaan na? Anong problema niya? Ay. Ay, pambihira. Hindi ka pa ba sawa sa pagkakalkal ng dumi? Na paano ka ba? Yung ID ko nalaglag yun at napahalo sa tambak ng dumi. Sabi ko naman kasi sa'yo, hindi mo na dapat dinala ang ID mo. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Tama na, hindi naman yun ginto. Pagbalik, mag-request ka ng bago. Hindi mo kasi naiintindihan. Wow, saan mo to nakita? Nakita ko ron sa gilid ng daanan. Meron ka bang galit sa akin, mister? Anong galit ang sinasabi niyo? Bakit ka bumalik at nagkalkal doon sa tambak ng dumi? May itinanim ka bang sumparon? Ano bang tingin niyo sa akin? Siyempre hindi ko magagawa ang ganong klaseng bagay. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Mukhang nakarami ng singhot ng dumi si Manang kaya ganon. Tara. Sir, maraming salamat talaga sa paghanap mo sa ID ko. Kailangan kong gawin yun. Kung hindi, buong araw mo akong sisimangutan at iiyakan. Ano bang dahilan at ganun ka-importante sa iyo ang ID mong yan, ha? Hindi mo rin maiintindihan. E di, ipaunawa mo sa akin. Ito ay simbolo ng kauna-unahan kong full-time na trabaho. Dati inggit na inggit ako sa mga tao na nagsusuot ng ganitong ID. Inggit? Inggit. Kasi, meron na silang full-time job. Hindi na magulo ang buhay nila. Meron na silang routine sa trabaho. Okay. E di gusto mong maging parte ng lanyard gang? Tama. Kaya naman hindi mo maiintindihan ang mga kaligayahan ng mga ordinaryong taong tulad ko. Mali ka. Naiintindihan kita. Lahat ng tao, meron talaga silang isang bagay na pinapahalagaan sa buhay. Tulad na lang nung naka-frame kong jigsaw puzzle na nabasag mo. Teka, ano to? Ano yan? Sinisingil kita sa binasag mong frame. Okay. Pakibigay mo na lang sa akin ang bank account number mo, Mr. Hanif, para makapag-transfer ako ng bayad. Nagbibiro lang ako, Nadia. Ano ko ba? Huy! Wala.
Ang bagal mo naman kumain. Nagmamadali ka ba? Isa pa, ngayon lang tayo kumain ng sabay. Hinihintay tayo ni na Mr. Hanif at Nadia. Junad, napanood mo ng sunset? Sunset? May magandang spot sa KL para makita yon. Tara na, puntahan nating dalawa. Sunset? Yay! Pupunta kami! Okay. Sunset? Wow! Grabe, ang ganda! Yay! Masih tetap yang sama. Kau buat aku teruja. Kau bintang malam. Kau buat aku lalu. Ku juga tetap yang sama. Ingin selalu mendekatmu. Kau bintang malam. Kau buat aku hangat. Sorry, Mr. Hanif. Tuwan-tuwa ka. Oo. Gusto ko talaga sa dagat. Ganon din ako. Oh, sorry, sir. Meron lang akong tatawagan. Hi, Hanif. Naisip ko lang na baka gusto mo mag-dinner mamaya. Hi, ikaw pala. Nasa Desero ako ngayon eh. Tanda mo yung business trip na ikinuwento ko sa'yo? Yes, sorry. Nalimutan ko. Teka lang. Sorry, Hanif. Tawagan na lang kita ulit. Bye. Wifey! Pasahan mo naman ako ng budget. Ano? Sige na, babayaran na lang kita sa ibang araw. Okay, sige. Magta-transfer ako mamaya. Teka, nasan ka ba? Nasa Desero ako ngayon. Di kasama mo si Hanif? Oo. Oh. Kayo lang dalawa? Kami lang. Dalawa kami. Hindi pa kasi dumarating yung ibang staff. Ashraf? 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 Nagulat ako. Loko ka talaga. Muntik na ako atakin sa puso, ha? Tingnan mo, hindi ako apektado kapag nakikita kita tulog sa trabaho, ha? Magtrabaho ka. Gabi na pala eh. Uwi na tayo? Anong gabi ka riyan? 3:00 pa lang ng hapon. Ano ka ba? Seryoso? Seryoso nga. Boring kapag wala si Nadia rito. Ano ba? Sino naghagis nito? Sarap ng hangin dito. Feeling ko para ako nasa Miami. Miami ba ang dating? Tama ka. Nakaupo sa tabing dagat, pinapanood ang sunset, tapos nagpapatugtog ng Latin music. At magbibilad sa araw. Ano nangyari sa boses mo? Bakit? Ah! Oh, teka, tigil! Ah! Ang pangit!
Hanim, allergic ka ba sa seafood? Siguro. Ewan ko! Ewan mo? Ewan! Ganun ba siya ka-busy? Para hindi makasagot? Hello, Junad? O Ashraf, nagmamaneho ako. Si Hanim, may allergy attack. Allergy attack? Eh, bakit parang may kasama kang aso? Ano ka ba? Hindi aso yung naririnig mo, Ashraf. Si Hanim yun. Umiiyak siya. Mukhang kailangan na magpadala ng backup. Team sa Desaru. Kasi hindi ko alam kung gaano pa kami katagal. Humanap ka ng clinic. Gagawa ako ng paraan. Sige, okay. Bye. Pambihira. Ibig sabihin, sina Nadia at Hanif lang ang nasa Desaru. Hindi pwede to. Wow! Ano yan, Mr. Hanif? Yan ba ang concept ng photoshoot? Hindi naman sa ganon. Concept art pa lang naman to. Oh, talaga? Para siyang glamping by the beach, tama? Pero hindi ganun ka-glamorous. Mas gusto ko yung tahimik na paligid at malumbay. Kaya naisip ko na dapat monochrome ang color scheme. Meron kang maliit na mesa. Lagyan mo ng papel at lapis. Para saan? Kapag mag-isa tayo at walang kasama, kapaligiran lang natin ang tahimik. Pero katunayan ang laman ng ating isip. Makulay. Punong-puno ng mga alaala. Alaala ng isang tao, ganun ba? Ganun na nga. Parang kapag nagbabalak ka na magbakasyon ng mag-isa, walang kasama, gusto mo ng katahimikan. Pero sa kabila ng kagustuhan mong magkaroon ng katahimikan, gusto mo agad ibahagi ang sitwasyon mo sa mga malapit sa'yo. At hanggat maaari, gusto mong i-share ang lahat ng masasayang alaala mo sa kanila. Kahit na malayo sila, hindi mo pa rin sila malimutan. Tama. Para bang... Ay, paano ko ba ito sasabihin? Para bang... I wish you were here. Tama. Mukha yatang may experience ka na tungkol sa ganito. Nagpadala ka na ba ng sulat sa ibang tao? Alam mo, tanda ko pa nung bata ako. Isa sa mga bagay na nagpapasaya sa akin ay kapag may natatanggap akong sulat.
mula sa best friend ko. Nung bata ako, pakiramdam ko wala akong lugar sa mundong ito. Lumaki ako sa ibang bansa. Walang kaibigan. At madalas nabubuli. Hoy, baguhan! Aray! Halika, anong laman ng bag mo? Wag! Patingin! Yan! Hoy! Ano ginagawa nyo? Tigilan nyo siya! Lahat ng mga sulat na yon, nagsilbing inspirasyon ko at motivation. Hindi ako nakaramdam ng pangungulila. At kapag sinusulatan ko siya, puro magagandang bagay lang ang nasa isip ko. Yun ang dahilan kaya nanatili akong positibo sa buhay. Pero ewan ko kung bakit isang araw natigil ang mga sulat. Nahinto. Anyway, maganda ang idea na yun. Very good. So ang concept, palalabasin natin yung lalaki na gumagawa ng sulat tungkol sa isang taong mahal niya habang nagbabakasyon siya na mag-isa. Ayos, ang ganda ng concept na yun, ah. Sige lang, itutuloy ko ang pag-sketch. Kung ganun, mamamasyal muna ako. Oras pa ng trabaho, ha? Hindi ba pwede? Break ka ng 2 oras. Talaga? Kita tayo ulit mamaya. Kau masih tetap yang sama. Kau buat aku terujar. Kau bintang malam, kau buat aku larut. Ku juga tetap yang sama. Ingin selalu mendekatmu. Kau bintang malam, kau buat aku hanyut. Kau yang membawa kita ke dunia cinta. Dan kau yang membuat diriku selalu bahagia. Kau saja pemilik jiwaku yang ada di setiap waktu. Aku berjanji kan selalu denganmu. Multo! Hoy! Ako to, si Hanim. Hanim? Pinasuot yan sa'yo ng doktor? Siyempre hindi. Eh, sino? Ayoko naman lumakad ng magamok ako, no? Di ka nahihiyang maglakad ng may supot sa ulo? Ba't ako mahihiya? Di naman kita mukha ko. Ha? Sa bagay. Anyway, binigyan ako ng sick leave ng doktor. Pwede mo kayo hatid sa amin. Tara. Lilinawin ko lang, ha? Hindi ako ang nag-request ng ganitong setup. Ganito na talaga ang itsura. Kaya naman pala bonggang-bongga ang setup. Pero siya nga pala, Mr. Hanif. Sir, pwedeng malaman kung ano mga na-miss mo habang nasa New York ka? Pagkain. Siyempre, fish cracker, curry puff,
grilled chicken. Satay, inihaw na isda. Ano pa? Sabihin mo kung ano pa. Bukod sa pagkain. Iba't ibang lingwahe. Ha? Iba't ibang lingwahe? Iba't ibang lingwahe. Dito kasi sa atin, halo-halo ang lingwahe ng mga tao. Merong English, merong Malay, Chinese, Tamil. Oh, ito. Sample, Inibra po. Tapokyala. Di ba? Walang ganun doon. Puro na sila English. Hindi talaga natin na-appreciate kung anong meron tayo. Pero oras na lumayo tayo at mawala, doon lang malalaman kung gaano yun kahalaga. May pagka-sentimental ka pala, Nadia. Ha? Bakit? Ngayon mo lang ba narinig ang salitang sentimental? Tinawag mo kasi akong Nadia. Yun naman ang pangalan mo, di ba? Oo nga. Pero kasi ang madalas mong tawag sa akin, Admin. Hoy, Miss Admin. Hoy. O kaya, Hindi ako ganun. ganun ka. Nung panahon na meron akong sore throat, ikaw itong nag-akala na tinatawag kita, pero hindi. Hindi kita tinatawag. Nangati lang ang... yung ba ang pangalan mo? Seryoso ako. Ang sungit mo. Kumain ka na nga. Ang daming nangyari kanina, no? Naranasan natin ang trabaho sa farm. Ay, nakakatuwa. Kakaibang experience. Pero sayang kasi hindi natin ma-share sa iba. Kasi sabi mo, wag ipagsabi. Ay, sikreto na lang nating dalawa yon. Sige na nga. Ah! Ulan! Umulan. Ulan. Tara na. Sige! Takbo na. Okay. Bilis, Nadia! Saan tayo? Dito, dito! Saan? Malapit na! Sa kubo ba? Dali, dali! Sige, sige! Ayos ka lang, sir? Okay. Ay, bigla na lang bumagsak ah. Oo nga. Pero alam mo ba na may kasabihan? Kapag may malakas daw na ulan, meron daw malaking swerte na papasok. Malamang yung bonus ko na yun. Haha, para-paraan ha. Baka nakakalimutan mo, sir. 2 beses kitang sinalo sa araw na ito, hindi ba? O gusto mong magpapunta pa ako ng mga agresibong loan shark para singilin ka? Wow, gangster ka. Nadia? Nalimutan ko na pasalamatan ka para sa ginawa mo nung gabing yun. Wala yun. Hindi mo kailangan magpasalamat. Hindi, kasi malaking bagay yun sa akin. Ang totoo niyan, namatay ang mama ko sa isang car accident habang umuulan. Nagka-post-trauma ako. Mula nung nagsimula akong magpa-therapy, akala ko ayos na ako. Pero ewan ko ba, kasi lately, parang nagbalik sa akin ang lahat. Ewan. Sorry. Hindi ako dapat naglalabas ng mga problema sa'yo. Ano ka ba naman? Ayos lang yan. Matagal ko nang sinasarili ang bagay na ito. At isang tao lang ang may alam ng tungkol dito. Siya ba yung kababata mo na madalas mong padalhan ng sulat? Oo. Maniniwala ka ba kapag sinabi kong magkapangalan kayo? Nadia Raman din. Magandang pangalan yun.
At maganda rin siya. Pero gusto ko lang linawin hindi yun ang dahilan kaya ako siya nagustuhan. Alam ko. Kapag kasama ko siya, nakakapagkwento ako ng husto. Kampante ako sa kanya. Pero nung simula yun, ngayon kasi parang may nag-iba na eh. Mr. Hanif? Ha? Uy, tumigil na ang ulan. Bumalik na tayo. Teka, Mr. Hanif. Ano? Kung makita ka man ngayon nung isang Nadia, tiyak magiging proud siya. Bakit naman? Kasi successful ka na. At sigurado ako matutuwa siya dahil naging bahagi siya ng nakaraan mo. Alam mo na, yung nakaraan natin, ang pundasyon kung ano tayo ngayon. Kaya lang, alam mo, sir, kahit nagaano ka-sweet ang memories at kaganda ang nakaraan natin, hindi natin kayang panghawakan palagi ang mga alaala na yon. Kailangan matuto ng aktwal sa mga karanasan at gumawa ng bagong alaala. Pero paano kung mas gusto kong bumalik yung dating siya rito sa gagawin kong bagong alaala? Paano na? Alam mo, Mr. Hanif, ang totoo, Nandito lang pala kayo ha. Ba't nandito kayo sa labas ng ganitong oras? Wala, nagpapalipas. Hinihintay namin tumila ang ulan. Ikaw, bakit nandito ka? Ako? So, kumusta naman ang trabaho? Okay naman? Tinatanong mo ako tungkol sa trabaho. Siyempre, hindi to field trip. Business trip. Ang kumpanya ang nagbabayad. Nakuha mo ang minutes? Meeting. Minutes. Meron? Napagod kami sa maghapong trabaho. Relax lang. Pagod. Kung pagod ka, inom ka pa nito. Inom na, inom. Inumin mo na. Ubusin niyo ang order ninyo. Pwede na ba kaming umalis? Naku! Napaka-clumsy talaga ng kaibigan ko to. Pati damit mo nalagyan. Teka nga. Bibig ang ginagamit sa pag-inom, hindi buhok. Ay, nako. Ah! Ay! Laruan lang yung ahas na yun. May lamok. Bakit? Sir, ba't namumutla yung mukha mo? Mr. Hanif. Pasok. Ay. Sorry. Ay, naku, grabe. Ay. Grabe yung bigat. Teka, nakainom ba siya bago ako dumating? Bakit kaya? Hindi naman siya uminom eh. Bakit ganun? Meron bang carbs ang buko juice? Siguro, yan ang resulta. Hoy, ano pang tinitingin-tingin mo? Sinusiguro ko lang kung okay siya. Siya okay. Ikaw ang hindi okay. Ano, gusto mo ba siyang tabihan? Huh? Oh, natakot ka.
Dapat kunan ng moment na to. Oh, kung umasta ka, parang malakas ka, ha? Pero ngayon, dahil mo pa ang lantang gulay. Ayan. Okay. Ay, yung susi. Eto. Paano ka makakauwi sa bahay niyo? Magbubok na lang ako sa My Ride. Ayos lang. Ah, Jonad, Hmm. salamat ha. Okay lang, walang anuman. Ikaw ba? Ayos ka lang, ha? Yuhu! Wifey! Habi! Teka, ano ba yung suot mo? Blouse ni Madam Julie, pinahiram sa akin. Oh, okay. So, anong balita? Okay ba? Masaya ba? Oh, hindi ko inasahan na maging okay. Hindi mo inasahan? Ibig sabihin, inasahan mo hindi kayo magiging okay? Alam mo naman ang ugali ni Mr. Hanif, paiba-iba ang mood niya. Pero sa pagkakataon ito, ayos naman. Nagkaroon kami ng konting problema pero bukod doon, ayos naman lahat. Ang gaan niya nga katrabaho eh. Edi ayos. Pero sigurado ako matatambakan kami ng deadlines kaya busy uli. Malamang babalik uli siya sa dating ugali niya. Hay, sana lang hindi na. Hello, good morning sa inyong lahat. Pwede ba tayo mag-meeting? Mukhang nagbalik loob na siya. Milagro. Hi, kamusta? Hi! Hindi mo na ako tinawagan pagkatapos ng business trip mo. Sorry naging busy kasi ako eh. Ang dami kong ginawa. Ayos lang. Gusto ko lang sana itanong kung libre ka mamayang gabi. Mamaya? Boss. Teka, Oh, okay. Dumating po yung client. Gusto kayong makausap kasi gusto niyang ipareschedule ang shooting. nasa waiting room na ba siya? Yeah. Susunod ako, okay? Sorry, tawagan ulit kita. Okay. Sige, bye. Bye.
So far, nag-confirm na lahat ng models para sa availability nila sa araw na yon, bukod sa isa, but I think it should be fine. Okay, good job. Tingin ko handa na tayo. Tama? Tama. Okay, so I'm done here. Oh, Good night. salamat. Good night. Ingat ka. Salamat. Mr. Hanif? Yes, Nadia. May maitutulong ba ako? Wala. Gusto ko lang itanong kung meron kang available na oras pagkatapos ng photoshoot. Oh. Available para saan? Para sa dinner? Dinner. Okay. Sige. Wag mo sanang masamain. Gusto lang kasi kitang ilibre ng dinner dahil sa pagkakabasag ko sa frame mo. Ikaw ang manlilibre? Teka muna, hindi ba ako ang may utang sa'yo? At pag hindi ako nagbayad, ipapahabol mo ako sa loan shark. Ayos lang sa akin kung ikaw ang magbabayad. Pero gusto ko talagang ako ang manlibre ngayon. Kasi meron sana akong gustong sabihin sa'yo. Mukhang seryoso yan, Sige na, hindi na kita iistorbohin. Mauna na ako, sir. Okay. Bye. Good night. Good night. So, anong balak mo? Balak ko, yayain siya na mag-dinner pagkatapos ng photoshoot. Pagkatapos, sasabihin ko na sa kanyang katotohanan. O bakit? Wala. Hindi ka sang-ayon? Para naman makikinig ka sa akin. O bakit? Naalala mo yung kapatid mong namatay? Oh, kapag nagpupuna siya ng bibig, pareho ng ginawa mo. Tara. Ay! Ang cute naman! Pusa mo ba to? Oh, siya yung kapatid ko. Ha? Teka lang. Sandali nga. Yung sinasabi mong kapatid mong namatay? Ito ba yun? Pusa pa lang tinutukoy mo? Oh! Teka, sandali lang. Huwag mo sabihin iniisip mo na tao yung sinasabi ko. Sabi mo kasi kapatid. Natural yun ang isipin ko. Kailan pa naging pamilya ang pusa? Ang mga alaga, itinuturi ring pamilya, ha? Aray! Ano ba? Talaga? Wala ka nang ginawa kundi asarin ako. Ha? Magkwento ka naman tungkol sa business trip mo. Ha? Marami nangyari. Maiinip ka lang pakinggan. Sobrang dami talaga. Mukha yatang busy ka talaga. Nabanggit ko na sa'yo na isa sa mga staff ko, kapareho mo ng pangalan. Hindi ba? Hindi, pero okay. You know what? I think you guys should hang out together. Hindi ko alam bakit, pero pakiramdam ko ang dami niyong pagkakapareho eh. Bakit mo nasabi yan? Ha? Ewan. Pakiramdam ko lang. Kasi sa tuwing kasama ko siya, feeling ko parang bumabalik ang nakaraan ko. Ewan ko ba? Kapag hindi mo ba ako naasan ng isang araw, magiging miserable na ang buhay mo? Oo. Alam mo, kung naging karamdaman ka, mas malala ka pa sa ugali ni Mr. Hanif. Uy, at least may gamot para sa akin. Anong gamot mo? Ang asarin ako araw-araw? Uy,
Ito naman, wag kang nega. Simple lang ang gamot. Maging girlfriend kita. Hanif, pwede ba akong magtanong? Sige. What if hindi tayo naging magkababata? Tingin mo ba matatanggap mo ko bilang kaibigan mo ngayon? Bakit mo tinatanong sa akin yan? Magkababata naman tayo, di ba? Oo, alam ko, pero... Gusto ko lang talagang malaman kung ano ang tunay na nararamdaman mo para sa akin. Kasi Hanif, ang feelings ko para sa'yo, Ha, 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 ha! Oh, bakit ka tumatawa? Siyempre dahil nakakatawa yung sinabi mo eh. Kinumpara mo ako sa pusa, tapos kunwari in love ka sa akin. Lagi mo na lang ako pinagtitipan. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Hanif, ayokong basta maging kaibigan at kababata mo lang. Gusto ko masigit pa. Nye, 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 nye. Ay, alam mo kung aasarin mo lang ako ng ganito araw-araw, hindi na kita kakausapin. Ano ba yan? Lupit nito. Paano kung bigla ka na lang mamukha ni Hanif balang araw? Ano gagawin mo? Ay, hindi, imposible yun. Bakit naman? Kasi yung iniisip niya ngayon, yung nadyaraman niya ay ibang tao at hindi ako. Ang dapat kasi, dumistansya na ako sa kanya. Pero, ngayon parang, nai-inlove na ako. Ano ka ba? Itiwan mo nga ako, pwede ba?